Kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumainyong lahat. Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Every day is a new beginning. Take a deep breath, smile, and start again. Let us all have a blessed day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw po ang sumainyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito, na mula sa aklat na Love Notes, ay mababasa po natin sa Zechariah chapter 7, verse 9. Pakinggan po ninyo ang sinasabi. This is what the Lord Almighty says, judge fairly and honestly, and show mercy and kindness to one another. Zechariah chapter 7, verse 9. Enshrined in the covenant of brotherhood, or agape, is one another ministry. We are to love one another, to show mercy and kindness to one another. It is not enough to utter, I agape you. It is most important that we prove it by acts of love. It is not agape of the elders to correct, rebuke, reprimand, or whip those who are in sin, hard-headed, or those causing stripes and disunity in the church. It is love in the highest degree, as this act saves souls. For the elders, render judgment honestly and fairly. Ganito ang sinalita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, mangaglapat kayo ng tunay na kahatulan at magpakita ng kaawaan at ng kahabagan ng bawat isa sa kanyang kapatid. Zacarias Kapitulo 7, versikulo 9. Nasa tipan ng pagkakapatiran o tipan ng agape ang one another ministry. Dapat nating mahalin ang isa't isa. Ipakita ang awa at kabutihan sa isa't isa. Hindi sapat na sabihing iniibig kita. Ang pinakamahalaga ay patunayan ito sa pamamagitan ng mga gawa ng pag-ibig. Hindi ba't agape ng inyong mga matatanda na kapatid ang magtama, magpuna, magparusa, o magparusa sa mga nagkakasala? Matitigas ang ulo o yaong nagdudulot ng hidwaan at hindi pagkakaisa sa iglesia? Oo, ito ang pag-ibig sa pinakamataas na antas. Dahil ang ganitong gawain ay nagliligtas ng mga kaluluwa para sa mga matatanda, humatol ng tapat at patas.
A blessed day to all. Kayo po'y kasalukuyang nanunood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Good morning! Magandang umaga po at mapagpalang buhay. Sa pagpapatuloy po sa episode 3 ng buhay ng ating bida na si kapatid na Ben at ng ating hero of faith na si Hope. Ano na kaya ang mga naging kasunod na pangyayari sa kanilang buhay sa pagtataguyod nila ng kanilang pananampalataya sa Diyos kasama ang kanilang pamilya? Halina't atin pong sabay-sabay na panoorin ng episode 3 na pinamagatang Pagtataguyod ng Pananampalataya. Dito lang sa Youth Worshiping God, Heroes of Faith, Youth Edition. Nakita mo ba ang lingkod kong si Hope? Walang gaya niya sa lupa. Kung subukan mo kayang pagbuhatin siya ng kamay at galawin ng kanyang buto, tignan natin kung maglilingkod pa din siya sa'yo. Naglilingkod naman po tayo sa Panginoon. Pero bakit nangyari ito sa atin? Anong nangyari? Ano ito mga bukol na sa iyong katawan? Anong ginagawa mo? Nanalangin ako sa Panginoon. Hindi mo nga magawang masagot ang aking tanong kung bakit ka may bukol, tapos sa Diyos nagagawa mong manalangin at magsabi? Patuloy ko pa rin bang maglilingkod sa Diyos? Kaya mo mahal, gagawa ko ng paraan. At alam ko namang ibibigay ng Panginoon Diyos ang lahat ng pangailangan natin. Ben, hanggang ngayon ba naniniwala ka pa din na may Diyos? Anong sinasabi mo? Hindi mo ba naiintindihan? Walang Diyos! Mahal, huwag mo sabihin yan. Hob, ikaw ay nagkasala sa Panginoon. Hindi liko ang Diyos upang ibigay sa iyo ang parusang hindi nararapat. May dahilan ng Diyos kung bakit nangyayari ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi kayo ang kausap ko kundi ang Diyos. Hindi ako nagkasala sa Kanya. Hindi ito ang parusa niya sa akin. Umalis na nga tayo. Ayaw tayong pakinggan ni Hob. Panginoon, ano bang nagawa kong kasalanan sa iyo? Nagkasala ka, Hob. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Oo nga. Tumigil nga kayo. Mas matatanda pa kayo sa akin. Pero kahit isa sa inyo, walang makapagpaintindi kayo, Hob, kung anong nangyari sa kanya. Hob, makinig ka sa akin. Hindi ko sinasabing nagkasala ka. Pero sa mga sinabi mo, ay hindi ka paganap. Huwag mong isipin na ibinigay sa iyo ng Diyos yun. Hindi kailangan sabihin ng Diyos ang lahat ng kanyang plano. Hob, makikipagtalo ka ba sa akin? Sinasabi mo bang nagkamali ako? Hindi po ako karapat-dapat. Hindi na po ako sasagot. Marami na po akong nasabi. Tatahimik na lang po ako. Elipas, nagagalit ako sa iyong dalawang kaibigan. Umaraw kayo kay Hob at magdala kayo ng 7 toro at ito'y inyong ihandog. Pangungunahan ni Hob ang panalangin para ipanalangin kayo. Sorry sa mga nasabi ko. Nanalangin na din ako kanina at tumingi ng tawad sa Diyos. Sana mapatawad mo ako. Huwag kang mag-alala. Tinatawad na kita. Sa tingin mo, bakit nangyayari ito sa atin? Siguro, bigay ito ng Diyos upang tayo ay patibayin o di kaya naman pinaintulutan ng Panginoon upang tayo ay subukin. Pero ano pa man ang dahilan, huwag tayo mawawalan ng pag-asa sa Panginoon. Gaya nga po ng palagi na sinasabi sa bawat isa sa atin na ang magtiis at manatili hanggang sa wakas, siyang tiyak na maliligtas. Pero gaya nga
ng istorya ni Job, kilala naman po natin kung ano yung mga naranasan ni Job na lingkod ng kataas-taasang Diyos. Si Job, kahit na dumana siya ng iba't ibang pagsubok, suliranin sa kanyang buhay, patuloy at patuloy siyang nagtapat sa kataas-taasang Diyos. No? Si Job na dumanas ng nakakadiring sakit. No? Si Job na dumanas ng iba't ibang panlalait, no, mula sa kanyang kapwa na nanggaling pa mismo sa kanyang mga kaibigan. Si Job na itinakwil ng kanyang asawa. Ngunit si Job patuloy at patuloy na naglingkod sa kataas-taasang Diyos. Sa huli, nakita naman po natin kung ano yung naging bunga nito kay Job. Lahat ng mga Panginoon, sa kanya, alam kong nariyan ka lang. Hindi mo ako pababayaan, lalo na ang aking pamilya. Sa atin, na patuloy lang tayong magtiis na po at manatili sa paglilingkod sa kataas-taasang Diyos. Success is indeed the fruit of perseverance. I agree. Actually, I'm deeply amazed on how Job and kapatid na Ben showed dedication, lalo na sa kanilang pagtataguyod sa kanilang pananampalataya. Tama ka dyan, sister. Huwag mawawalan ng pag-asa. Despite all the life struggles, always have faith in our God. Dahil sa Kanya tayo kukuha ng kalakasan. Huwag din po tayong lilihis sa gabay ng Diyos. Dahil God is always with us and He will always protect us in any harm this world can give. Patuloy niyo pong palakasin at patatagin ang inyong mga pananampalataya. Katulad ng pinakita ng ating bida na si kapatid na Ben at ng hero of faith nating si Job. Pagkatapos po ng mga pagsubok na naranasan ng ating bida na si kapatid na Ben at ng ating hero of faith na si Job, ano naman po kaya ang mga kasunod na kaganapan sa kanilang buhay? At iyan po ang ating aabangan sa susunod na episode. See you po sa susunod na episode ng Youth Worshiping God, Heroes of Faith, Youth Edition. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating pagtatanghal. At thank you din po sa lahat ng nag-share ng link ng ating broadcast. Sana po magkasama-sama tayong muli sa susunod na mga araw ng pagtatanghal. Sa bahaging ito, ni-invite ko po ang lahat. Samahan niyo ako sa isang panalangin. Pasalamatan natin ng Panginoon at ipagtagubilin ang panibagong araw na ito na ating lalakaran. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon naming Diyos, napakabuti niyo po sa amin sapagkat pinaliligaya mo ang aming mga kalooban. Binibigyan mo kami ng mga inspirasyon sa aming buhay sa pamamagitan ng mga lingkod mo na natala ang kanilang mga kasaysayan at gawang mabuti ng kanilang mga pamumuhay at paglilingkod sa iyo. Kahit sa aming panahon, salamat sa inspirasyon na ibinibigay mo lalo na po sa mga kabataan. Tunay, sila'y mga bayani ng pananampalataya na dapat naming hangaan, sundan at lakaran ang daang kanilang tinahak. Panginoon, sana po kung papaanong nagkakaroon ng maraming hinahangaan ng mga kabataan sa kasalukuyang panahon. Kabataan sa loob ng iglesia at maging mga kabataan sa mundong ito. Sana sa pamamagitan ng napakahalagang araling ito, matanggap nila na mayroong tunay na mga bayani ng pananampalataya na hindi lang para sa pagtatagumpay sa karir sa buhay na ito sila magiging inspirasyon, kundi maging inspirasyon sila sa pagtatagumpay at paglilingkod bilang mga kaluluwa na binigyan mo ng buhay sa mundong ito. Tulungan mo sana, Ama, na maibahagi nila ito sa marami pang mga kabataan upang maging tunay na tulong ang mga aral na naririnig sa programang ito, maging tunay na inspirasyon at makahikayat ng maraming mga kabataan na makita ang kagandahan ng pamumuhay na sumusunod sa iyong kalooban at nilalakaran ang mga daan na inihanda mo na dapat naming sundan. Sumasampalataya kami, Panginoon, isang panibagong pagpapala ito sa buhay ng maraming mga kabataan. Tumatak ito sa kanilang mga puso, maging tunay na isang araw na pinagpala
ang araw na ito sa kanilang buhay. Dinadalangin namin ng lahat sa iyo sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.